Hello po, magandang umaga po. Ito po si Toto Bunyog Kausing, doktor na engineer pa at dating abogado. Kaya ako naman ay natanggal sa listahan ng mga abogado sapagkat po sa pakikipaglaban ko sa laban sa korupsyon. Sa gusto kong malabanan ang korupsyon ay doon tayo sinabihan ng Supreme Court na nagkamali daw tayo. Pero hindi na mahalaga yun. Importante muna kung anong sasabihin natin sa ngayon. Okay? So mga kababayan ko, what is important is judge me by what I say. Do not judge me by what the Supreme Court say of me or said of me. Said again on me. Okay, so ngayon ang ating pag-usapan ay patungkol sa impeachment para ang pakay ko dito para maintindihan lang ng mamamayan kung ano nangyayari. Kasi na nga, ang nangyari sa ngayon, nag-enumerate na natin, pero bago yan, magpapakilala muna ako. Ako uli, no, si Dr. Toto Bonyog Kausing, engineer, dating abogado. Tapos, na dating abogado sapagkat tinanggalan ako ng lisensya sa pakikipaglaban sa korupsyon, sa pagnanakaw dyan sa Coronadal, sa South Cotabato. At kinasuhan ko kasi ng tinatawag na plunder yung congressman namin dati sa Coronadal, sa South Cotabato na si Dinand Hernandez Villaruel. Dinand Hernandez. Tapos tumatakbo uli sa vice congressman ngayon. Dapat huwag yun na iboto yan kasi proven na po yan na kurakot. Bahala ka kung kasuhan mo po ulit ng libel. Tapos, overpricing po yung ginawa nila. Kasama ang kapatid niya na si Maria Virginia Ledesma Hernandez na may-ari ng isang mall, malaking mall doon sa Tacurong City, ay nag-supply sila ng pagkain para sa mga maranaw na mga bakwit doon kasagsagan ng giyera noong 2017 sa Marawi City. At ang kanilang sinupply na pagkain, kada pakete pinresyuhan nila ng 515 pesos and 40 centavos, which is overpriced dahil nalaman kong overpriced, napatunayan kong overpriced sapagkat ang presyo nila na nakabase naman sa resibo at mga purchase orders na binigay at merong ako kopya nun ay iyan ang binigay na sa DSWD. Sa akin naman, bumili din ako ng mga laman ng pagkain, katulad na laman ng pagkain, bumili din ako sa Tacurong Pit Mart. Doon din ako bumili. Binigyan ako ng resibo. Akalain mo naman na 270 pesos and 50 centavos lamang. Wala pang hindi kasama ang tuyo. Ang tuyo ay mga 40 pesos. So, dapat nasa 210 pesos lang at 310. So, lampas sa 200 pesos ang overprice sa kada pakete. So, ang ebidensya ko, yung resibo mismo na binigay sa akin ng Tacurong Pit Mart, bangga ko sa resibo ng Tacurong Pit Mart na binigay sa DSWD. So, yan. Kaya nagkipaglaban tayo, ay sabi ng Supreme Court daw, bawal daw i-post sa Facebook. Kaya, ayun, natanggalan ako ng lisensya. So, anyway, proceed tayo. Ang ating pag-usapan ngayon ay objective ko lang para maintindihan niyo kung ano nangyari. Not that I will be giving judgment. I may be giving opinion kung saan ako papanig, pero kayo na ang pinakahuling opinion. Ako lang naman ay sasabihin ko kung ano nangyari and then I will lay down to you kung ano ang ekspektasyon. Ekspektasyon na lang siguro. And then I'll give my own opinion. So, magandang umaga po sa mga unang pumasok, si Helen Bagyo na ibang bigat sa mga kamsat ko dyan sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Tarlac. Tapos sa mga Region 2, sa Cagayan, sa Isabela, sa Nueva Vizcaya, sa Nueva Ecija din. Marami din dyan mga Ilocano. So mga kabalin ko, maya paabak sa inyo lahat. Diyan kayo sa Tarlac, Nueva Ecija, meron din dyan. Lalo na sa Pampanga. Tapos sa mga taga Bicolano na mga pinagsimulan ng aming bunyog, partido, ay Marahay Naga. Sa mga Waray-Waray, Maupay Naga, sa
mga Cebuano, maayong buntag. Sa mga Boholano, maadyong buntag. Sa mga Ilonggo, maayong aga. Sa mga Karaya, mga parinti kananay ko, diyan sa Kalinog, at sa mga taga-Aklanon, mga Antiquinho, mayad nga aga kaninyong tanan. Tapos sa mga Surigao nun, kakampi ni mga kamag-anak ni Kwan, ni Ace Barbers, maradyaw nga aga sa inyong rot. O, tapos sa mga kababayan ni Atty. Bueno at saka ni Bad sa Zamboanga, buenas dias a todos. Okay, so dito si Baring Odette, good morning. Para mga naimbag nga ka, ano ba kan, masantos siya na maaga, no? Kabuwasan. Okay, Odette, sa mga, kay Ma'am Marmy Bautista dyan sa, sa San Fabian, Pangasinan, magandang umaga. Sa kay Jaime Aquino, magandang umaga. Yung mga nakikinig sa akin sa Pangasinan tungkol sa bagong expose ko, tungkol sa ALS Ghost Students, billion-billion pala kinita sa buong Pilipinas niyan. Yan ang bagong style ng korupsyon. Nawala, natalo pa mga congressman ito. Ang laki kinita ng regional director ng Ilocos Region, ng Region 1, na si Dr. Tolentino Aquino. Nag-explain siya na wala daw siya kinalaman at nag-imbestigahan mga raw sila at sinabi, confirm niya may nangyayari nga na na mga ghost mga sabi niya irregularidad na nangyayari na involving private schools na kung saan ini-enroll ng ang mga graduate sa grade 10, mga out of school youth na grade 10 na kung ang grade 10 yan po 4th year high school dati. So ngayon senior high school, junior high school, doon na papasok yung mga private schools. Doon sila kumikita. Kasi fake. Alam mo, Maring Odette, ang Pangasinan, isa napakarampant ng diyan. Napakarampant ng fake students, ghost students na ALS. May 200 million mahigit ang kinikita ng mga diyan, ng mga DepEd officials. Okay? Masanting, sabi ni Odette, Maring Odette, masanting, nakabuhasan sa kabuhasan. Sabi, meron pa siya maayong agyew. Francisco de la Rama, good morning. Domingo Baseron, good morning po. Mario Villar Dizon, morning po, engineer. Oy, good morning din pala dyan. Masanto sa kabuhasan din kay Cesar Kembao diyan sa Pangasinan. Sa Bayambang, marami kong kamag-anak diyan. Mga Centino family. Mr. Kembao, tinuturo sa aking mga investigasyon, ikaw ang hari ng STL sa Pangasinan. At nagbibigay ka ng tig 2 milyon kay Rapi Tulfo, 2 milyon kay Erwin Tulfo, 2 milyon kay Ben Tulfo, at 2 milyon kay Ramon Tulfo. Kasi ikaw ang STL king dyan. Tapos si Mr. Ramon Tulfo, Rapi Tulfo naman, kumukuha naman ng 5 milyon buwan-buwan sa PCSO. Grabe, ang napaka-anak ng Diyos talaga mga ito. Si Ani Gonzales, Domingo, Jun Celio, tapos Johnny Bunagan, bakit naman ang akusasyon mo na overpriced with evidence pa sa resibo? May resibo po. Wala ka na magagawa dyan, Johnny Bunagan. Talagang bunagon. Talagang overpriced po. Ang layo, 200 pesos ang diferensya. Okay? Na panahon ng giyera yan. Sinamantala nila yung emergency na walang bidding-bidding. Okay? Tapos ginagawa na soliciting lang. Doon sila solicit ang DSWD sa kakampi nila. Kakampi na congressman. So anyway, diretso tayo sa impeachment. Ano ba talaga ang latest sa impeachment? Ang latest po sa impeachment ay ganito. Nagsampa yung isang abogado ng petition for mandamus. Ano ibig sabihin ng petition for mandamus? Ang hinihiling niya sa Supreme Court na utusan ang Senado na magsimula na ang paglilitis ng impeachment. Na reklamo, ang tawag sa impeachment reklamo, articles of impeachment reklamo. Ibig sabihin ng impeach,
Pag sinabi mo si Sara Duterte, impeach, ibig sabihin nun ay nakasuhan. Kung sa English pa, charged. O, yan. Impeached. Charged. Hindi naman ibig sabihin pag impeach ay guilty ka na kagad. Magkaroon pa po ng paglilitis. Kaya lang, ang problema natin kung bakit nagsampa yung abogado na yon ng petition for mandamus ay sapagkat lalangan-langan ito si Chis Escudero. Ang sabi ni Chis Escudero, magsimula na lang daw ang impeachment trial sa after the SONA, fourth SONA ni Bongbong Marcos. Ang SONA, kailan ba? Fourth Monday of May. So, fourth Monday of July. Matagal pa yun. So, kung July, ano bang fourth Monday of July? At titingnan natin sa ating kalendaryo para masarado natin. Gusto ko fixed date. So, ito, July. Ang fourth Monday of July is July 28. So, after July 28, ang umpisa ng impeachment. Ayon kay Jesus Escudero. Kasi siya pong Senate President. So, ibig sabihin, pag sinabi mo ganun ay in totality, ang discretion o ang pagsasabi, ang desisyon kung kailan magsimula ang trial ay nasa Senado. At kung sinabi mo nasa Senado, edi iyan din ang Supreme ang Senate President ang mangunguna diyan. Kausapin niya yung lahat ng mga senador, mag-usap-usap sila at para sabihin lang, oh, mag-umpisa na tayo, gawin na natin ang dapat gawin. So yan po ang ating gobyerno, no? Because of that, ang lingwahe naman po, ang salita na ginamit ng ating constitution ay nagsasabi na upon the filing of verified impeachment articles or resolution ay magsimula na kagad forthwith, forthwith the Senate starts the next process forthwith. Ang salitang forthwith, kung i-translate mo sa Tagalog, loose Tagalog term ay kaagad-agad. Oh. Kung sa kaagad-agad, ibig sabihin ng agad-agad, ano ba yung kaagad-agad? Yun, ang tanong ng karamihan, kagad-agad, pwede ba sabihin na kagad-agad tapos si Jesus Escudero sabihin na July 28 pa matapos after July 28 kasi July 28 pa yung tinatawag na State of the Nation address ni BBM. Ano ba meron sa ano ba meron sa State of the Nation address? Kasi po ang State of the Nation address, yan po ang pagsimula ng bagong kongreso kung tawagin. 20th Congress. Kasi sa ngayon, 19th Congress tayo. So kung matapos na lahat ng congressmen, next congressman, bago na yun. So ang mga congressmen sa ngayon, nasasama sa 19th Congress. Ngayon, ang kasunod na mananalo, magiging 20th Congress sila. Tapos, ang sa Senado naman, sa ngayon, lahat na 24 sila, 19th Congress sila lahat. So ngayon, pag election ngayong May 12, 2025, ang 12 sa kanila ay outgoing. So may 12 matitira. So kung tatalakayin sa ngayon, sa June 2 kasi ang sabi ni Jesus Escudero, tsaka si Joel Villanueva at kinatigan ng lahat ng mga senador, sa June 2 na sila magsimula ng karugtong na session ng Senado. So June 2 is ilang buwan ba mula ngayon? So ngayon ay February. So February, sabihin natin kalahating buwan na lang. So kalahati, tapos sa March, April, May, June. So June 2. So 3 buwan at kalahating buwan. 3 kalahating buwan lang na natitira at magsimula. So ang tanong diyan, kung June 2 sila magsimula, matatapos ba yung impeachment trial bago mag June 30? Kasi June 30 po ang katapusan ng pinaka duty o trabaho ng mga senador. Halimbawa, natalo ka ng senador, hanggang June 30 ka na lang. So, ibig sabihin, hanggang June 30, kaya ba nila tapusin ang trabaho na paglilitis? Aminin ko man o hindi, talagang hindi kaya. That is, ang kalaban natin diyan, nature, the law of nature. The law of nature reigns supreme over the law of the land. Yan makikita mo. So ngayon, ang gusto naman ni Jesus Escudero, magsimula ang impeachment after the
SONA. So ano meron sa SONA? Kasi after the SONA, sa SONA palang araw na yun pa lang po ang unang araw ng opisina ng kasunod na kongreso. So kaya yan ang sinasabi niya. So pag mag-umpisa sila, ang alam ko sa kaisipan ni Chis Escudero, bakit tayo magmamadali? Hindi naman dapat, wala naman dapat pagmamadalian kasi may eleksyon sa ngayon. Definitely, yun din ang posisyon na sinasabi noon ni Bongbong Marcos kung bakit ayaw niya ng impeachment. Kasi nga, ang mga senador ay tatakbo sa mga magkakampanya, tatakbo sa iba't ibang probinsya. Siyempre, hindi sila dadalo sa hearing kasi nga mas importante sa kanila magkakampanya kasi matatalo sila kung hindi sila kakampanya. Ganon din ang mga kongreso, mga congressmen. Siyempre, kailangan nila mangangampanya. So, hindi ayaw nila na magpututok ang kanilang panahon dito sa impeachment. So, pag sa impeachment ka, alam mo naman mga botante sa ngayon. Mas marami sa ngayon mga botante sa ayuda nag-umaasa. Kasi kung hindi ka makapunta at hindi ka makapagbigay ng ayuda, di talo ka. Gano'n kasimpleng yan po ang katotohanan sa likod niyan kung bakit ayaw nila ni Chis Escudero. Although, marami sa iba ang nagsasabi, "Oh, hindi, kinakampihan mo si Sara Duterte eh." Yun ang sinasabi. Well, 'pag sinabi mo na kampihan nila si Sara, ating agam-agam, ating opinion lang yan. Kasi wala naman, hindi naman sila nagsasabi na kakampihan nila. Kundi ating tingin na lang sa sitwasyon at naging opinion natin dahil sa pag-delay. Tapos meron pa siyempre ng matagal ng kasabihan yan, justice delayed is justice denied. Hindi nababago pa ba kayo sa Pilipinas? Marami ng mga kaso sa Pilipinas na desisyon na ng Supreme Court after 30 years, sabihin pa ng Supreme Court, oh, there is no speedy trial pa rin. Yun, gano'n ka-speedy sa atin. So, ibig sabihin, kung gano'n, kung gano'n ang speedy umaabot sa 30 years, ano pa kaya ang forthwith? Kailangan ba agad-agad? Okay. So, ngayon, pwede kong ihambing yan sa nangyayari sa lahat ng abogado, may tinatawag kami na reglementary period. Pag nagsampa ka ng kaso sa korte, may tinatawag kami prescription period sa lahat ng cause of action, kung ma-criminal man o ma-civil case o administrative case. May tinatawag na hangganan, hanggang doon ka lang pwede magsampa. Pag sinabi yung hangganan, oras o panahon ang sinasabi. Halimbawa, ang libel hanggang 1 taon lamang pwede isampa. So dapat mo isampa. So ang tanong, halimbawa, nauwi sa Sabado, ang huling araw na pagsampa ng libel, ang pinaka 1 year. Ano ngayon ang mangyayari? Tapos na ba ang laban kung hindi nga nakasampa ng reklamo? Ay hindi pa po tapos. Kung Sabado, pag sinasabi sa ating Supreme Court, Rules of Court, ay kung nauwi sa araw ng holiday, ang pinaka-last day ng reglementary period man o prescription period, ay kinukonsidera na yung unang araw na bukas ang opisina, ay iyan po ang kinukonsidera na huling araw. At by the way, sa pagkikwenta po ng ilang araw, halimbawa sasagot, ay kasama po ang Sabado at Linggo sa pagbilang. Okay? So pag sinabi niya 15 days, kasama po sa 15 days ang Sabado at Linggo. Kaya diyan tayo nagsisimula. Ihambing ngayon natin yan sa forthwith. So ngayon, ang forthwith naman, ang problema kasi, nagsimula ang problema sa mga House of Representatives mismo. So, imbis na isampa nila noong December pa, kasi nagsimula pa noong December 2, nagsampa na po ng impeachment complaint yung unang grupo na pinirmahan pa nga ni Congressman Percival Sendanya. Yung congressman o na sinabi ni Bato sa kanya, lumapit ka nga, sasampanin kita sa kanang mukha mo para pumantay. Naawa. Sabi naman ni Persis na, biktima po ako ng stroke kaya ngiwi ako. Anyway, we'll just laugh at it para hindi naman masyado seryoso. Pero at least na humingi naman ng tawad si Bato
Ibig sabihin, iyan mo, binibigyan ko ng diin yan kasi mamaya gagawa po ako ng hiwalay na tinatawag na, abangan ninyo, hiwalay na vlog patungkol sa fake news, patungkol sa mga opinions that hurt, tapos opinions that matter or whatever. Ha? Diyan, mag-uusap ako mamaya dito. So ngayon, ang kasunod na reklamo po, December 4, bakit hindi nila ginawa kagad? So December 4 po ang reklamo. So bakit inantay pa February 5? Pagkatapos pangatlong impeachment, by the way, yung December 4 pala na reklamo ay pinirmahan, inendorso pala nila ni ano, nila ni si mga makabayan na congressmen na sila ni Franz Castro, si Arlene Brusas at saka si Raul Manuel. So, nangyayang December 4 yan. Sunod ng December 19, sila namang grupo ni at Congressman Gabriel Bordado ng 1st District o 3rd District ng Camarines Sur. Diyan kasakop ang Naga City. So, ang tagal, no? December. So, bakit inantay pa nila na nagkukumahog sila lahat sa araw ng February 5, 215 ang pumirma? Hindi ko ma-imagine paano magsumpa yung 215 kasi bago ka pipirma, sumpa ka muna. At ang laman ng sumpa, nasusundin mo ayon sa batas at ayon sa konstitusyon, ikaw ba, dapat sasagutin mo itong mga tanong to, ikaw ba ay nabasa mo ang impeachment complaint? Sagot ka, oo. Tika mo na, paano mo nabasa ang impeachment complaint? 32 pages yon. Maliban sa 32 pages, basahin mo pa rin, tingnan mo bawat isa ng mga attachment ng mga annexes. So, pag binanggit mga annexes, ang dami ng annexes, umabot ata makapal, mahigit isang rim na bond paper ang isang set na reklamo. So, paano mo kayang ubusin? Ikaw, sino magaling magbasa rito? Paano mo maubos basa yung isang rim, ang kapal ng isang rim na papel? Sabi natin, 1 oras na kasi 3 oras ang kinain nila para pirma-pirma. So, yan po ang nangyari. Pinatagal nila. Ang puntos naman doon ni Cheese, bakit papatagal-tagal kayo? At bakit, pinakatanong niya, bakit patapos ng sesyon ng Senado, sa kanyo isinampa. Sarado na kami. O, yun. Yun ang katwiran ni Cheese. So, ngayon, may katwiran ba? Kung ako tanungin mo, ang katwiran ni Cheese ay dahil daw sarado ng Senado at magkikita-kita na sila ulit sa June 2. Yun naman magbubukas. So, ngayon, kung bibigyan mo, ano bang kahalagahan ng February 5 nagsara, 6 February hanggang sa June 2? Ano meron? Ang meron, ulitin ko lang, hindi na sila makakampanya. Yung mga senadores na tatakbo. Ay, siyempre, malulugi sila sa ibang kumanangangampanya. Ngayon pa lang, mainit na nga ang kampanya. Ang unang bumato ng atake, si Bongbong Marcos. Sila pa nagsasabi na no negative campaigning. Sila pa nagbato. Sila nagsasabi na ang grupo ni Duterte naghakot ng sako-sakong pera daw sa panahon panahon ni Duterte. Ang hindi niya tinanong, kung sako-sakong pera hinakot nila ni Duterte sa Parmali, ano naman ang tawag mo sa pera na hinakot na mga ilang bilyon na binaboy na budget sa 2025 budget? Puro ayuda. Puro pamimigay na para sa eleksyon. So ano yan? 39 billion at 26 billion sa AKAP. Tapos 45 billion sa AX. Tapos also the same 45 billion sa MAIP. Paano? So sino ngayon ang naghahakot ng pera? Kung ako tanungin mo, ang sagot ko diyan, pareho sila naghakot ng pera. Ang diferensya lang, pakontesan na lang kung sino mas malamang. Pero kung ako tignan nyo, mas lamang itong bago ngayon. Kasi may record na yung tatay niya kurakot eh. Magnanakaw talaga yun. There is no argument against it. Talagang nagnakaw maraming desisyon ng Supreme Court lumabas na ninakaw nila, dineposito nila sa Swiss. Binigay ko 600 plus million dollars binigay sa gobyerno natin. At doon kinuha ang pinambayad sa 10,000 human rights victims na nanalo sa
Hawaii jury trial na kung saan ang jury court sa Hawaii ay nagdesisyon na totoo na si Marcos, Mr. and Mrs., ang utak ng pagpapatay sa mga Pilipino noong araw ay sa totoo lang, mas marami ata siyang pinatay kumpara kay Duterte eh. Sa panahon niya, eh, naniwala ako sobrang dami pinatay niya. Kay Duterte ngayon, sabi 6,000. Pero naniwala ang iba, mga umabot sa 35,000. Pero kung kay Marcos, alam mo ng gera, di ba? 1972 na gera sa 19 after 73, 74. Yung gera lamang sa amin sa Mindanao, kami taga Mindanao kawawa. Kasi ang away nagiging Christian versus Muslims. Hindi niyo ba alam, kami mga Kristiyano ay biktima doon. Ang mga Muslim, mga biktima rin doon. Kasi ganito po nangyari. Lulusob po ang mga vigilante na may mga vigilante on both sides kasi sa grupo ng mga kapatid nating Muslim may mga vigilante rin na lulusob sa mga lugar ng mga Kristiyano, sinusunog ang lahat ng bahay ng Kristiyano sa kada barangay. Ganon gumaganti din ang mga Ilonggo group na Ilaga kung tawagin ay nanununog din. So maraming namatay in the process. Doon pa lang, hindi pa natin binibilang ang mga namatay na sundalo na laging pagdating doon ng mga bagong sundalo, dami naman patay. Ibabalik dito, laging dinadala yan sa Biluna yung mga sugatan. Kaya sabi ng kasama ko na na defense reporter, nakasama kong reporter na si Alden Alag na taga Romblon. Sabi niya kumakanta siya pag dumadaan kami sa Viluna diyan sa sa Kalayaan Avenue. Sabi niya kakanta siya, "They lie there and they die there." Ganun daw. Nagba-brown out doon sa Metro Manila pag tuwing may darating isang barko na maraming patay na sundalo. Yun. Kita mo, mas marami ang patay noon sa panahon ni Marcos kaysa sa panahon ni Duterte. So, in other words, pareho lang silang killer. Ang kontesa na lang ngayon, sino mas maraming pinatay. Ngayon, pagdating naman sa pagnanakaw ng pera, pareho sila magnanakaw. Ang pagdating na lang ngayon, sino mas malaking pera? Sabi ni Bongbong Marcos sa grupo ni Marcos, ni Duterte, sakong pera, nakaw, wala yan sa mga kandidato ko. Nakalimutan niya si Bong Revilla. Nakalimutan si Lito Lapid. Ibang klase ba ito? Diyan ko nakikita ang kasinungalingan ni Bongbong. So, ang kasinungalingan po ay kapatid po ng pagnanakaw yan. So, kaya pag nakarinig kayo ng isang kandidato na nagsinungaling na, ay huwag nyo nang iboto yan. Tapos, napansin ninyo, ang mga kandidato niya hindi na bumibira. Sinong bumibira ng negative campaigning? Yung kanilang campaign manager, si Bongbong Marcos. So, yan po nangyari. So, yan po ang patakbo ng kampanya na hindi kaya ng mga senador na kumakampanya na magkaroon ng trial sa impeachment. Kasi kakainin sila. Sa kabila naman, kaparte naman ni Duterte, binibira nilang, biro mo, tinawag pa ni Bongbong Marcos na team pinabili lang ng suka. Sa totoo lang, sabi ni Mr. Julao na kaibigan ko, ang suka ay napakaganda ng suka. Bakit mo lalaitin ang tao na tagabili ng suka? Bakit? Ang suka lamang po ang pwede mong gamitin para masubukan mo kung ang isang nagsasabi na may ginto ay totoong ginto. Oh. Kaya wag mo mamalaitin ang suka. Ang suka lamang ang tagapagsabi ng totoo kung alin ang totoong ginto. O ngayon, sabi ng narinig ko na, alala ko may kasi mga Maranao na mga Muslim, mga tribo, yan, sa Quiapo, nagbebenta. Kasi sila yung tinatagurian ko ng mga inchik ng Pilipinas. Yung mga Maranao, kasi mga traders talaga yan. Nagbebenta siya ng ginto. Ginto, pabili ka ng ginto. Bakit po? Original po ito, genuine. O bakit? O kahit po, lagyan nyo ng suka. Original talaga ito. Sus ba isang tumisting? Sige, bili ka ako. Oh, ito may dala akong suka. Anong gagawin natin? Kung peke ito, di ibalik ko pera mo. Sabi ng Muslim. O sige, testingan natin. Nung nilagyan na ng suka, dato puti pa yung ina-advertise ni Manny Pacquiao, nakalimutan ni BBM, sabi niya, yung mga kalaban natin, pinabili ng suka yan. Hindi nakalimutan si Manny Pacquiao, nag-advertise na dato puti suka.
Ang suka pala, ang tinutukoy pala ni BBM na pinadibili ng suka. Tapos naging kandidato na si Manny Pacquiao. Nag-advertise dato puti. Pero anyway, punta tayo sa istorya ng Maranao at saka yung nagbebenta ng ng gold. Naku, nung nilagyan ng suka, pumuti! Sabi ng bumili sa Maranao, oh, bakit? Hindi naman pala ito original. Pumuti, oh. Naku, sir, hindi ko ibalik ang pera mo. Bakit? Ang suka mo peke eh. Oh, yan, kwentong suka yun. Sabi naman ng grupo ni Duterte, gumanti kay Bongbong Marcos. Eh, tanggap na namin kami Team Suka. Oh, pero may diploma naman kami. Kasi si BBM hindi nakatapos ng college. Pagkatapos, ito naman, nagumanti sa Malap, pero kayo naman, Team Sinusuka. Oh, yan po ang politika na mainit. Kaya hindi pwedeng, sabi ni sa kaisipan ng mga senador, hindi pwede na magbabalik kami sa Senado. Magta-trial kami. Paano yung mga kalaban namin sa grupo ni Duterte? Dalawa lang ang babalik, si Bungo lang at saka si Bato. So, wala, lugi kami sa kampanya. Yung ganun sinasabi. So, tama ba yung sinasabi ni Chis? Alam mo, pag titingnan natin ng literal na ibig sabihin ng fourth week, kaagad-agad, dapat nagsimula sila. At tapos may iba pang kaisipan na nag-argumento, iba naman kasi yung impeachment, hindi naman pagsasagawa ng batas. Kaya huwag mo katulad lamang ng pagsasagawa ng batas ang impeachment na pwede mong isantabi. So, yan ang sinasabi naman nila. So, kung tanungin nyo ako, yung opinion ko, dapat magsimula na kagad. Paano pa natin sasabihin ang fourth week? Paano i-define natin? Pwede ba natin niya ihambing sa last day na sinasabi ko kanina? Sa prescription ng last day na halimbawa libel case, 1 taon lang pwede mo maisampa at ang huling araw 1 taon ay nataon ng Sabado. So pwede pa sa Monday. Pwede ba yung kasi ang last day nilang session nila, February 2, at ang kasunod na session, June 2, pwede ba yung sa June 2? Well, I am of the thought that it is in the interest of more Filipinos. It is more than 1,000-fold urgent than any legislative bill. Tingnan mo kung mga batas na gagawin, kailangan pa mag-certify ni Bongbong Marcos na urgent para lang ipasa. Ito mas lalong itong impeachment, dapat simulan na kagad. 'Di ba? Ganun lang sa aking habol diyan. Para naman, bago mag-eleksyon, at tiwala naman ako na mag-usap-usap yung mga congressmen na mamili na lamang sila sa 7. Kasi kung magpresenta ka ng ebidensya sa 7 kaso, mahirap matagal yun. Alam ni Mr. Julao yan kasi isang kaso yun, mabot sa 15 years eh. O, isang kaso lang yun. Ito, 7 kaso, 7 impeachment articles. So kung ako naman ang taga-payo sa mga congressmen na mga prosecutors, mamili na lang kayo doon sa 7. Alin doon na sa tingin nyo, may ebidensya kayo na mabilis ninyo ipresenta. At gawin ninyo kahit ang pinakamaliit na marami, pinakakuunti na testigo ang pangailanganin nyo. Halimbawa, kung kaya nyo magpresenta ng 5 testigo lang, yun na yun. Huwag na dumami pa 10 testigo. Paulit-ulit naman sabihin. 'Di ba? Ganun lang kasimple po. Mamili kayo. At aling kaso bang piliin niyo o may pagpilian kayo? Pipiliin ba ninyo yung sumigaw si Sara Duterte na kumuha na siya ng tao na papatay kay Bongbong at saka kay Martin Romualdez at saka Lisa Aranita Marcos kung siya ipatayin? Impeachable ba 'yon? Pasensyahan tayo. Maraming mga subscribers ko nagalit sa akin pag sinabi ko, hindi po impeachable yan. Unang-una, hindi naman krimen ang pagplano ng pagpatay. Ang krimen ay pagpatay. Pero yung pagplano pagpatay, hindi pa krimen yan. Kailan ba naging krimen? Halimbawa, may plan, balak ako patayin kay sino? O alam niya na may papatayin ako. O, pwede mo na ba akong hulihin dahil plano lang? Wala po sa ating libro, sa Revised Penal Code, na nagsasabi paparusahan ang sinumang tao nagplanong pumatay. Wala po. So, paparusahan ka naman kung nakapag-umpisa ka gumawa ng hakbang. Ano yan? Kung unang hakbang mo
at buhay, attempted murder. Okay? Or attempted homicide. Pero dahil plano, murder na yun. Ngayon, ginawa mo, binaril mo, pinaputok mo, natamaan. Pero nabuhay. Frustrated murder ang kaso. At binaril mo, namatay. Murder. Yun lang. Pero pag plano, wala pong nakukulong sa plano. Kung hindi yan krimen, with more reason na hindi yan impeachable offense. Paano mo sabihin na betrayal of public trust yung pagplano ng pagpatay? Sino bang trust? Kaninong tiwala ba pinag-usapan natin? Kay Bongbong na trust? Kay Sara? O trust ng mga tao? Walang kinalaman ng tao dyan. So, talo yan. Kung suggestion ko sa inyo, huwag nyo na gamitin yan. Ano yan? Sabihin nyo grave threat, sabihin nyo sedition. Alam mo, I will lecture in the next vlog about sedition and about the thoughts. The best test of truth is to get the power of thought accepted in the marketplace of ideas. Let all contentions clash against each other. Yan lang the only way for us to see. Kasi ang problema, tinawag ni BBM na fake news yung sinasabi ni Duterte, tatawagin naman ng mga Duterte, hindi ito fake news, ikaw ang fake news. Sabihin, hindi nga tayo nagkakasundo, alin ba ang fake news, alin ang hindi fake news. Sa the greatest dissent in the decision made by man was made by Justice Oliver Wendell Holmes Jr. Siya po nag-espouse ng marketplace of ideas. Siya ay nag-dissent sa isang kaso na sedition na sinampa laban sa mga Germans nandun sa American soil na nagpadala-palabas ng mga pamphlets na kumo ang pamphlets nag-udyok sa mga Amerikano na magrebelde laban sa gobyerno. Sinintensya nila ng Supreme Court ang mga German-blooded na mga Amerikano na nagkasala sa sedition. Pero kumontra si Justice Oliver Wendell Holmes Jr. Ang sabi niya, it is only a battle of which is true and which is not true. And if it is so, mamaya ko na ikikwan yan, paliwanag ha. Ito na ngayon. Ngayon, nagsampa yung abogado na pabilisan niya na. Nagsampa siya ng petition na tawag na mandamus, ay inaksyon na naman ng Supreme Court. At the same time, or a day or 2 days after na magsampa siya, nagsampa naman ang grupo ng abogado ni Kwan, ni hindi ko tawagin pastor yan, Apollo Kibuloy lang. Nagsampa naman siya ng kaso ng anti-impeachment para patigilin ang Senate na i-trial kaagad ang umpisang kang impeachment kasi ayon sa kanila, sa kanilang argumento, imposible po na nabasa ng 215 na naging 240, ng 215 or 240 na congressmen ang inireklamong impeachment sa loob lamang ng 3 oras at pumirma sila. Kasi requirement po sa ating konstitusyon na bago pirmahan ng congressman na gustong impeach ang isang tao, kailangan nabasa niya. So ang tanong nga niya, have you read the complaint or the articles of impeachment? Kung nasabi mo yes, may pangalawang tanong. Did you understand what you have read? Yan pangalawang tanong. Kung masagot mo, pag sinabi mo oo, kung tanungin ka, ano ang number 1? Ano number 2? Mawawala ka ngayon. Sigurado ako, pustahan tayo. Lahat ng congressmen, ibibigay ko buhay ko, pakamatay ako. Kung may 10 congressmen dyan na pag binasa nila, pag tinanong mo, alam nila anong nakalagay sa Article 1, anong nakalagay sa Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7. Wala nakakaalam niya kasi ang katotohanan ng buhay ay pumirma lang sila lahat dahil sa sugo ni Romualdez. Yan po ang totoo dyan. At ni isa doon sa pumirma, ayaw nila humiwalay sa grupo ni Romualdez kasi you did not sign? Okay, you don't sign? You don't sign at your own risk. Wala kang makukuhang ayuda na ibibigay mo sa iyong mga constituent. Kaya
lahatin mo na na congressman yan, pumirma yan para makakuha ng ayuda. Kasi ayaw na masisisi sila ng mga matatalo sila kung hindi sila magbigay ng ayuda. Yan ang mentalidad ng ayuda kasi ng ayaw ko eh. So wala nang kapatasan lahat ng laban. Hindi natin malalaman kung alin ang totoo at alin ang hindi totoo dahil sa ganung sitwasyon. So well, yan ang numero unong argumento ng kumukontra. So with that, having said that, antay natin ang decision ngayon ng Supreme Court. Pero kung ako ang naging abogado niya, mas marami ako nakita na dahilan bakit dapat ibasura ang impeachment court. Number one ko nakita ang dahilan ay hindi nasunod ang sinuutos ng konstitusyon na kung ano ang laman ng verification. So bakit? Ano bang verification na ginawa nila? Akalain mo ba naman nagjurat? Hindi po pwede ang jurat. Tanungin mo sa mga abogado, ano bang ibig sabihin ng jurat? Yan po yung not simpleng notaryo. Ninotaryo ni Secretary General Reginald Velasco. So ano nakalagay lang doon? That hindi ka nabasa. Ang nabasa lang, nilagay lang that he have read the main part of the complaint. Hindi nila sinabi na nabasa nila lahat ng mga ebidensya. Lahat ng annexes. So, sabog na. Hindi rin sinabi na naintindihan nila. So, sabog na. Hindi rin sinabi na yun ay may merito. Sabog na. At hindi rin sinabi na ang kasong iyon ay hindi pangharas. Kasi iyan pong requirement sa bagong verification na nilahad ng Supreme Court na dapat sundin. So, ay di bahala ba sa opinion ko, pero wala pa ring jurisdiction ang Supreme Court sa pagpapatigil. Bakit? Ang exclusive na kapangyarihan sa pagpatigil, pagbabasura pala ng impeachment complaint ay nasa kamay ng Senado. Wala sa kamay ng Supreme Court. Kaya mababasura lang po 'yon yung kasong sinampa ng grupo ng mga abogado na kumakampi kay Sara Duterte. Pasensya tayo. Ang exclusive power, it does not belong. The exclusive power to dismiss or to block or to prohibit an impeachment complaint belongs to the Senate. Kasi bakit? Diyan lang po binigay ng konstitusyon. Kaya hayaan sana ninyo ang Senado. Kasi mas maganda pa niyan, if you want that complaint dismissed, hayaan mo yung impeachment na magpo-proceed at titingnan ng Senado kung nasa tama ang reklamo o hindi. At kung makita nila na kulang-kulang, pati verification, nasa decision pa rin ng Senado yan kung tatanggapin o hindi. Kung tatanggapin, in the name of substantial justice. Pero kung hindi tatanggapin, ay technical yan. Hindi mo sinunod ang lahat. Okay, pag tinanong ang lahat ng congressman isa-isahin, patayuin mo. Tawagin mo una. Sandro Marcos, ikaw una pumirma. Ferdinand Marcos. Ferdinand Aranita Marcos, congressman, 1st District, Ilocos Norte. Stand. Bibigyan ko ng examination. What is Article 1 in your impeachment complaint? Sigurado ako mag-aayan. Article 2. Sasabihin ko, objection, Your Honor. Hindi na nga nasagot ang 1, dumiretso ka pa sa 2. Wag na, out na. Sigurado ako, kahit isa sa congressman dyan, walang nakaka-memorize ng kanilang reklamo. Ganun ang unang nakita ko. So, anyway, a matter of evidence yung iba. In this case, hanggang dyan na po ang aking vlog. So, expectedly, ang huling impeachment petition na sinampa sa Supreme Court na patigilan ng impeachment, kung ako tanungin mo, without offensement to the Supreme Court, with all the knowledge I know, ibabasura yan. Sa rason na ang desisyon sa pag-dismiss o hindi ng impeachment complaint ay nakalagay lamang sa kapangyarihan ng Senado at wala ng ibang opisina pa. Next, yung impeachment ay yung petition na paghingi sa Supreme Court na umpisahan na kagad ng Senado, yan, pinipredict ko na mananalo yan. Pero ang problema lang, ilang buwan pa kasi binigyan ng 10 araw ng Supreme Court ang Senado sumagot. So, kahapon, magsimula ang 1 day.
So kahapon is 17, ay 18. O 18 plus 10. Naku, February 28, last day. So ibig sabihin, si Sara, ang Senado magsasagot pa February 28. So ngayon, pag sumagot February 28, assuming hindi na sumagot si attorney yung sumampa para mabilis. So, assuming kasi very urgent naman sabi ng Supreme Court, mag-decision sila in 10 days. So, March 10 ay mag-decision na o March 15 may decision ng Supreme Court. Pag-decision, pagsimula, ibig sabihin March 15. O, sabihin na natin, March 16, mag-convene na kagad ang Senado. March 17, 18. So, March 15, April 15, 1 month. Naku, kailan ba yung kailan ba yung tawag nito, yung Holy Week. Tingnan kong Holy Week kung anong araw. Yan pa, babawas mo pa yun. Hindi naman sila pwede mag-trial sa Holy Week. Kung hindi, magagalit ang Diyos sa kanila. Ang Holy Week ay nauwi sa April 17, 18, 19, 20. So, ibabawas mo ito. So, halimbawa, kinuwento ko kanina, March 16 makapagsimula. Kung March 16 is linggo. So, 17 na Lunes. So, dalawang linggo lang. Gagawa pa sila ng rules of impeachment. Pagkatapos gagawin ng rules of impeachment, sang-ayon sa batas, ipapublish ito ng 3 weeks. Naku, 3 weeks. Once every week. So, kung ipublish mo 3 weeks, 21 days yun. So, halimbawa, meron na sila nagawa, nakahanda na. So, 17, ang unang ipapublish ka na 17, unang araw. Tapos, 24, kasi next week. Pagkatapos, 31. So, April 1, pa lang sila makapagsimula ng makasumpa. Kasi hindi ka pwede mag-umpisa sumpa kung wala pang impeachment rules. So kung may impeachment rules na saka sila makapanumpa at saka pa lang sila makapagpalabas ng tinatawag na summons. Papasagutin si Sara. So ayon sa ating konstitusyon, may 10 araw si Sara para sumagot. So kung April 1, April 10. So April 10, sasagot si Sara. Tapos kailangan pang kumunta sumagot ang House of Representatives, 5 days. So kung sumagot sila, last day nila is April 15. Naku, Holy Week na. Tapos sasagot pa si Sara. 5 days din. Naku, magmamayo, mag-eleksyon na, hindi matatapos. Yan po ang nakikita ko, hindi matatapos. Pero ang gagawin lang ng House, pagsagot ni Sara ng April 10, huwag na sila sumagot at hingin na mag-pre-trial kagad. Ang umpisa na yan na proseso sa impeachment court, pag mag-umpisa, babasahan ng kaso si Sara. Babasahin yung 7 kaso sa kanya. Pagtapos na basa, ay mag-umpisa na kagad ng tinatawag na, kagaya sa jury sa Amerika, magkaroon ng opening argument. Mag-speech si Jerbil Luistro. Your Honors, the senators, judges, we are hailing Sara Zimmerman Duterte, the Vice President of the Republic of the Philippines, to this court in order for her to be removed and to be sentenced guilty of the grounds for having committed acts that constituted the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, commission of graft and corruption. 3 lang naman binanggit nila eh. Di pa nga sila nagbanggit ng bribery. Dapat may bribery pa, di ba? Kasi nga, naalala ko, namigay pa ng siyam na envelope doon kay Yusek Mercado na may laman ko ng 50,000 kada envelope. So, yan po ang magiging opening address. Tapos sabihin ni Franz Castro, ang Jerbil Luistro, and we have evidence to prove all of them. And here are our evidence, Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C. Inarect nila yun. Tapos tatayo naman ang abogado ni Sara Duterte. Malamang ang kukunin niyang abogado si Estelito Mendoza.
Sabi ni Estelito, Your Honor, this is an attack against the power of the people. 32 million people voted for Sara Duterte. And only 215 congressmen will be going against, will mean to nothing those voices of 32 million people. Can we allow that? Ang appeal naman nila ngayon sa kanilang depensa, appeal to the senses of the senators, judges, kasi hindi naman ito nakabase lang sa ebidensya lang eh. Kahit na guilty na sa ebidensya, bubuto pa rin yan ng mga senador ng ano. May karapatan sila bumuto na not guilty. Yan ang problema natin. Okay? So hanggang dyan na lang muna. At least alam nyo na expectation. Ang aking expectation ay utusan kagad ng Supreme Court na magsimula ang Senado pero kulang pa rin ang oras. At isa pang expectation ko, ibabasura ng Senado ang petition na patigilin ang impeachment court. Okay? Diyan lang muna tayo. At maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi na muna ako magbabati, mag-shoutout.